Hello guys! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan dito lang yan sa LXHub Engineering Department. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-design at mag-simulate ng ESP32 Basic Web Server na kayang mag-control ng LEDs via web page. Kagaya nitong napapanood nyo. Kaya, kung gusto nyo malaman kung paano ko ba ginawa yan, tara, samahan nyo ako manood at tapusin ang video na ito. Una, ihanda muna natin ang mga hardware components at materials na ating gagamitin. Siyempre, hindi mawawala ang ating ESP32 microcontroller. So sa mga hindi familiar dito, ito ay isang maliit pero very powerful microcontroller na may built-in Wi-Fi at Bluetooth. Next is, kakailanganin din natin ng dalawang LEDs. And then, meron din tayo ditong 4 na male-to-male jumper wires. Maglalagay na rin tayo ng dalawang 220 ohm resistor. And lastly, gagamit na rin tayo ng breadboard para ma-set up natin itong ating mga components na ito. At dahil kumpleto na ang ating mga kailangan, then simulan na natin ang ating pagsiset-up. Para mas maintindihan nyo, meron din akong ginawang breadboard connection sa FreeSync. Dito, makikita natin na simple lang naman yung connection. So, kinonekta lang natin yung cathode pin ng dalawang LED sa ground. Then doon naman sa green LED, kinonekta lang natin yung anode pin sa GPIO22 ng ating ESP32. So nilagyan lang natin ng 220 ohm resistor sa pagitan nila para maprotektahan natin ang ating LED. Tapos, inulit lang natin yung process na yon dito naman sa ating yellow LED. Pero ito ay nakakonekta naman sa ating GPIO23 ng ESP32. Ngayon, since meron na tayong hardware connection, dadako naman tayo sa pagko-code. So sa pagko-code guys, kailangan natin ng Arduino IDE. Dito kasi tayo mag-edit ng code at mag-upload papunta sa ating ESP32 microcontroller. And dito guys, meron na akong code, so explain ko na lang yung mga important parts ng ating code. Una, mahalaga na mag-import tayo nitong Wi-Fi library para makakonekta si ESP32 sa ating Wi-Fi. Tapos, itong sunod naman ay yung ating Wi-Fi credentials. So sa SSID ay yung name ng Wi-Fi na pinagkokonekta ng ating gamit na device. Then sa password naman ay yung password ng Wi-Fi. So sa part na to, inihide ko muna siya para sa aming privacy. Next is itong ating Wi-Fi server, which is 80. So bakit 80? Bale kasi ang port 80 ay ang standard port na ginagamit ng mga web browsers like Chrome, Firefox, etc. Kapag nag-a-access ka ng isang website, kumbaga ito ang taga-receive ng mga HTTP request mula sa browser. Next ay ang pag-a-assign natin ng ating mga output pins. So nakadepende ito sa ating hardware connection dun sa connection ng dalawa nating LED. And then dito naman sa board setup, isinet natin ang ating baud rate sa 115200. Bale ang purpose nito ay para makita natin ang debug logs sa ating serial monitor. And take note of it guys kasi importante yan mamaya. Tapos, dito naman sa pin mode, isinet natin si pins 22 at 23 bilang output. And then followed by digital write para iset na naka-turn off muna sila sa simula. And then, dito naman sa Wi-Fi begin, dito na-connect ang ESP32 sa Wi-Fi gamit ang ating Wi-Fi credentials. And then kapag nag-connect na, susundan naman yan itong ating serial print kung saan ipapakita niya yung IP address na makikita natin sa ating serial monitor. Then, proceed naman tayo sa void loop. So dito ang code natin is more on accepting ng mga new user dun sa ating web server. And also itong code natin dito is para mabasa kung anong command ng request ng browser. Halimbawa, ini-on ni user itong GPIO22. So yung output nun is high. O sa madaling sabi, iilaw yung LED na yon. Kapag ini-off naman ay mamamatay. Tapos ganun din dito sa ating GPIO23. And then the rest of the code naman is design ng ating mismong web page. Kung ano magiging itsura ng mga buttons natin doon, tsaka kung anong kulay. So combination to ng HTML na siyang nagde-define ng structure and content noong web page, at CSS na siya naman nagko-control ng appearance kagaya ng style, color, at shape. So ayun lang naman yung ating code guys. Kung sakali na gusto nyong gayahin itong ating simulation, ma-access at makukuha nyo naman ito sa ating description. Imo-modify nyo lang siya depende sa connection nyo ng hardware at iba pang credentials. Basta ang mahalaga, mamodify nyo dito yung Wi-Fi credentials and yung pin connection nyo.
At dahil okay na tayo sa code guys, pwede na natin itong i-upload sa ating ESP32 microcontroller. So gamit lang tayo ng connector, then saksak natin kay ESP32 at sa laptop or computer natin. So ayan, may supply na tayo ng power sa ating ESP32. But before we upload guys, let's check muna yung board at port na gamit natin dito sa ating Arduino IDE. Mahalaga kasi na same yung board na gagamitin natin sa type or model ng ESP32 na ginagamit natin. Para gawin yon, punta lang tayo dito and then click natin tong arrow na to. Kung hindi available dito yung board na gamit nyo, then click lang natin tong select other board and port. And then dito sa boards, search lang natin yung model ng ESP32 na gamit natin. Sa case ko ay itong ESP32 dev module. And then dito sa port naman ay itong COM6 serial port. After that, click OK. Pero bago tayo mag-upload ng code guys, ipapaalala ko lang ulit na dapat yung device na gagamitin nyo para ma-access yung web server ay connected sa same Wi-Fi na nilagay nyo sa code nyo. So dapat kung aling Wi-Fi ang ginamit nyo sa credentials, ay doon din kayo kukonect. Kasi kung magkaiba ay hindi natin mabubuksan yung server na gusto nating mapuntahan. So sa case ko ay okay na. So kapag ganyan, pwede na nating i-upload ang ating code. So sa pag-upload guys, click lang natin tong upload and then wait lang natin. So kapag ganyan, compiling pa lang siya. And then next niyan ay uploading. So wait na lang natin. And ayan, so tapos na. After that, palabasin lang natin ang ating serial monitor. And dito makikita natin tong ating baud rate sa gilid. So kanina, kaya sabi ko, importante na alam natin yung nasa code natin kasi dito natin siya gagamitin. Kung ano yung rate sa code natin, ayun din ang iseset natin na value dito. So sa case ko ay itong 115200. And then kapag naset na natin, ang next natin na gagawin ay i-reset natin si ESP32. So paano yon? Para gawin yon, punta lang tayo sa ating ESP32. And then, press natin tong button na to. And after that, dito sa ating serial monitor, may ma-generate tayo na information. So kasama dito yung IP address na ito. Itong makikita nyo sa dulo. So kapag ganyan guys, successful yung ating simulation. So para ma-access natin yung web page na ginawa natin, i-copy lang natin tong IP address na na-generate natin, and then i-paste lang natin siya sa ating browser. And then enter. And ayan, so ito na guys yung ating dinesign na web page. So dito meron tayong na-design na simple lang na controller ng ating dalawang LEDs. Bale may on and off switch tayo for green LED, and ganoon rin naman para sa ating yellow LED. So kapag pinindot natin tong on button ng green LED, mabubuhay yung LED natin. Kapag off naman ay mamamatay. Ganoon din naman dito sa ating yellow LED. O diba, napakaangas? Ngayon, paano naman kung ibang device ang gusto natin gamitin? Sige, try natin sa cellphone guys. Kapag sa cellphone naman guys, again, make sure lang natin na ang Wi-Fi na pinagkokonektahan natin ay same sa Wi-Fi na inilagay natin sa code. And then, search lang natin sa ating browser yung IP address na na-generate natin sa Arduino IDE. So, 192.168.1.21. And then, enter. So ito naman guys ang ating web page kapag sa cellphone natin siya binuksan. So ganun lang naman kasimple guys, medyo madali lang siya gawin, basta make sure lang natin na tama yung code at yung ating hardware connection. Hanggang dito na lang muna guys, so sana may natutunan kayo at syempre kung bago ka pa lang sa ating channel at gusto nyo pang matuto ng iba't ibang amazing electronics tutorial, please subscribe and hit the notification bell para naman updated kayo kapag may bago kaming uploads na tutorial. Ayun lang guys, bye bye!